Tiniyak ng mga otoridad na hindi lalampas sa kapasidad ng Boracay ang mga tatanggapin nilang bakasyonista roon. Mas tahimik at mas malinis na raw dito ngayon, pero hindi pa rin tapos ang pagsasaayos ng isla. Live mula sa Boracay, may report si Dano Tingkungko. Dano? Maris, para nga doon sa marami mga turista na nandito sa Boracay ngayon, usually nagsisimula ang lahat sa gabi. Kaya ngayon, simula kaninang takip silim hanggang sa mga oras na ito ay marami pa rin sa mga bakasyonista ang nandito sa beachfront. Naglalakad, naghahanap ng makakainan, naghahanap ng ng lugar kung saan sila pwede mag-relax. Kagaya ng inyong nakikita ngayon sa ating video. Yan ay simula kanina pang alas 6 ng gabi. At bukod sa mga naghahanap ng mga makakainan at yung ibang, meron din kasi dito mga massage spa para mag-relax. Meron ding iba na sinamantala yung pagkakataon na magmuni-muni at mag-moon bathing sa mismong dalampasigan. Ngayon, ang kaibahan ngayon sa Boracay ngayon, dahil ito ang unang Semana Santa sa Boracay matapos ang rehabilitasyon dito, ay kumpara dati, hindi na po pwede o bawal na yung mga party-party, yung mga fire dancers at iba pa sa mismong dalampasigan. Kaya ayon sa Municipal Tourism Office ng Malay Aklan, karamihan sa mga bisita ngayon ay mga pamilya at mga barkadang sinasamantala ang bagong katahimikan sa dalampasigan. Kumpara sa mga nakaraang taon, mas tahimik at mas ramdamang Semana Santa ngayon sa White Beach sa Boracay. Mula kasi nang buksan ng isla sa mga turista noong nakaraang taon, bawal na ang mga party sa mismong beachfront. Mas mahigpit na rin ipinatutupad ang no smoking at no littering ordinance, kaya sa umaga, halos walang maaninag na kalat. May lumot pa rin ang tubig sa umaga, partikular sa Station 1, pero kwento ng ilang mga dati nang bumibisita na rito, hindi na raw ito sindami ng dati. Sabi kasi nila na malumot daw yung dagat. Siyempre yung wala na siyang ganun karumi, malinis na talaga. At saka hindi na siya ganun ka-crowded. Natutuwa man sa bagong bihis ng isla, may ilan ding napunang hindi pa talaga tapos ang pagsasaayos dito. Pero on schedule naman daw ang mga proyekto ayon sa Malay Tourism Office. Sa kabila nito, hindi pa rin matinag ang dami ng mga bumibisita sa isla. Bago kayo payagan na makatawid sa isla, una, dito sa mesa na ito, magpe-fill up kayo ng tinatawag na tourist form kung saan nakalagay kung ilang araw kayo dito, saan kayo tutuloy, kung sa hotel ba o kung sa mga kamag-anak o kaibigan. Ngayon, para makatuloy kayo sa susunod na hakbang, kailangan hawak ninyo yung inyong hotel booking. Pagkatapos niyan, saka kayo tutuloy dun sa tourist verification counter kung saan susuriin kung totoo ang inyong booking. Kung wala namang problema, saka na kayo papayagan na makapag-book ng ticket sa bangka para makapasok ng Boracay. Nasa 6,405 tourist arrivals kada araw ang limitasyon sa Boracay, kasunod ng itinakdang carrying capacity na mahigit 19,000 na turista lang kada araw. Yun nga lang, sa nakalipas na 2 linggo, lagpas dito ang bilang ng mga dumating sa isla. Isa din sa mga pinopropose yun siya ng ating Boracay Interagency, of course, to limit na bago pumasok sila dito. At yun nga, dapat rin na makapag-book sila sa accredited ng Department of Tourism na resort establishment. Naka-alerto naman ang Malay Police sa pagbabantay sa isla. Nitong Sabado, mahigit 30 babae na biktima umano ng human trafficking ang iniligtas ng mga otoridad sa isla. Meron po tayong mga information na may mga kuan kasi based din po sa tourist influx po, tumataas po yung market ng market nila dito sa isla, kaya marami pong mga dumadayo. At Maris, nauna nang sinabi ng Boracay Interagency Task Force na kahit lumagpas dun sa limit ay hindi sila magtataboy ng mga turista basta hindi ito lalagpas sa nakatakdang carrying capacity ng isla na 19,215. Yan ay para sa mga turista lamang. Maris? So Dano, actually medyo malayo-layo pa yun kasi kung medyo sumobra siya dun sa average na a little bit over than 6,000 na ina-allow nila per day at sumusobra nga doon pero hindi naman umaabot sa 19,000. So okay lang yun. Pero meron ba silang paraan para kung halimbawa talagang bumuhos yung mga
mga turista dyan sa lugar na yan, talagang may coordination ba sila sa iba't ibang mga yung mga different mga tour agencies, mga travel agencies para masiguro na talagang hindi naman susobra dun sa carrying capacity ng isla? Okay, Maris, a couple of points, no? Yung dun sa carrying capacity kasi, yung 19,215, ito yung sinasabi na capacity of tourists at any given time. Iba yan doon sa tourist arrivals sa 6,405. Ito yung expected, ito yung parang sinet nila na somehow soft limit ng arrival o yung pagdating ng mga turista araw-araw. Now, we say soft limit because mismong ang Tourism Office, Municipal Tourism Office ng Malay ang nagsabi na, well, they just do monitoring now. And dati na rin sinabi ng Interagency Task Force ng Boracay na wala silang itataboy kahit pa mag-over the limit yan. Katunayan, kung titingnan natin yung tourist arrivals from April 3 hanggang kahapon, dahil we still don't have figures ngayon, April 15, on average, nasa 7,000, 7,500 yung tourist arrivals. It's still way above, well above the 6,405. Meron pa ngang peak yan nung April 6, umabot ng 10,000. April 10, umabot ng 9,000. Ngayon, syempre, naitanong din natin yan. So, how do you make sure? Kasi meron ka namang sinet na limit. May sinet ka na carrying capacity. So, how do you make sure na at least the numbers go there or are in that region? Ang sinasabi nila, isa dun sa mga parameters kasi for entry or one of the basis for deciding whether or not makakapasok ka is whether you have a hotel reservation. Hindi na to katulad nung dati na, living on the edge na magbubook ka ng flight, pupunta ka rito at pagdating mo rito, saka ka palang maghahanap ng hotel. Bawal na yon. And yung parang ginagawa nilang baseline reference yon, yung bilang ng hotel reservations. Kasi at least ngayon, nasa 339 hotels ang accredited ng DOT. At any given time, fully booked yan. Ang nire-report sa kanila ng mga hotel, fully booked na karamihan at this time. So kahit, parang in a way, deterrent yon for people na pumunta pa rito and they won't present themselves to a situation na hindi sila papasukin because in the first place, hindi sila makapag-book ng hotel, Maris. Alright, paano mo ikukumpara yung situation ngayon dyan sa Boracay compared to how it was before the rehabilitation? Talagang, binanggit mo kanina na hindi na kasing dami yung lumot, pero the overall or the general situation there, kumusta? Actually, Maris, kung titingnan natin, kung titingnan natin yung bilang ng mga turista, at least as far as the statistics are concerned, to the actual situation on the ground, sabihin na lang natin na mas maaliwalas yung sitwasyon kasi kahit marami yung mga turista, kahit marami yung mga naglalakad dito, particular sa Station 2, basically parang andito kasi yung epicenter ng establishments, hindi siya katulad nung mga nakaraang taon or at least nung 2016 or 2017 when I last covered here na there was a point na you almost couldn't move sa dami ng mga tao. Ngayon, marami pa rin mga tao but you could move around. And generally, mas tahimik ngayon because of that regulation ng munisipyo and of course ng Interagency Task Force na bawal na yung mga parties, bawal na yung mga nag-overstep, sumasayaw sa mismong beachfront, bawal na rin yung mga parang mga bean bags. Even in the morning, usually we see beach beds sa mismong beachfront. Ngayon, they're all restricted kasi they're all restricted to yung mismong sakop lang ng establishment. So anyone and everyone can lay down their towels and generally mas maaliwala siya. And of course, mas stricto yung implementation ngayon ng smoking ban and yung littering ban. There are people everywhere na nag-check, mga tauhan ng munisipyo na nag-check kung for violators. So definitely mas malinis ngayon. Although yes, meron pa ring mga construction na hindi pa rin tapos pero that
that happens inland, not necessarily dito sa beachfront. So that's also one way of really maintaining it kahit na yung, kumbaga, yung limit na sinet nila for themselves ay hindi naman talaga nasusunod. Pero, Dano, you've mentioned na bawal yung mga parties sa beachfront, bawal yung mga smoking. Pero meron pa bang mga karagdagang mga pagbabawal o iba pang mga policy na ipinatupad ang pamahalaan dyan, especially at this time or this season na tayo ay ginugunitan natin ng Semana Santa? Well, at least those that we know, more of basically nakagawian na silang pagbabawal. For instance, simula Good Friday, 6 a.m. hanggang 6 p.m. ng Black Saturday, Sabado de Gloria, bawal yung pagpapatugtog, yung malakas na pagpapatugtog. If we notice, halimbawa dito sa kung saan kami nakapwesto, merong tumutugtog. Okay lang naman yon because it's confined within an establishment, hindi naman siya nag-encroach dun sa mismong beachfront. Pero pagdating ng Good Friday, bawal na yan. And even yung mga banda, kahit mga acoustic yan, basically the island would be observing total silence Good Friday, Black Saturday. Apart from that, generally the rules stay. Kung ano yung mga nabanggit natin kanina, no smoking, no littering, they're very, very particular with that. Because, well, if we can use a reference nung mga nakaraang taon, kasi there was a time na before the rehabilitation, before it got closed, there was a time na you go to the beachfront, meron ka makikitang bubog ng beer, bote ng beer, or meron ka makikitang upos sa sigarilyo, and that's what the people here are really guarding against, dahil ang ipinunta rin talaga ng mga tao dito sa Boracay is yung ganda nung mismong dalampasigan, yung ganda ng buhangin, yung pino ng buhangin, and syempre you don't want to sully that by finding basura doon sa mismong shoreline, Maris. Alright, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.